Hello mga Lods, magandang araw, magandang buhay. Welcome to my channel. This is Andy Rabino Tibitik once again. Bago natin simulan, shoutout muna tayo. Shoutout natin yung lahat ng mga members ng PTB, Pinoy Technician Vlogger, at isa akong nakasama doon. Maraming salamat sa inyo at ako inyong isinali sa ating grupo. Shoutout sa lahat ng mga customer natin, sa kay Tutong, sa may-ari nito. At shoutout din sa lahat-lahat ng mga nag-subscribe, sa mga bagong subscriber, sa lahat ng mga musuporta sa aking channel. Hindi nagsasawa mula simula hanggang sa dulo. Alam na ninyo kung sino kayo. At hindi natin isa-isahin dahil mahaba ang video na ito, dahil tayo magre-repair ng isang battery charger. Ang pangalan po na battery charger na ito ay ProQuip. Dahil malayo yung video, wala tayong tagahawak, kayo na lang mag-zoom in ng video ko habang nanonood kayo kung gusto nyo makita yung speed na sinasabi ko. At kayo na rin yung mag-a-adjust ng speed dyan kung gusto nyo pabilisin at pahinain, slow mo. Kung hindi nyo makuha yung sinasabi ko, pwede nyo slow mo, at kung pwede nyo rin napabilisan kung gusto nyo matapos agad yung aking video. Sa mga masters natin dyan na alam na itong gagawin ko, ay pwede nyong i-skip or pabilisin. Pero doon sa gustong matuto na binabahagian natin ng video na ito, ay panoorin nyo ng buo, dahil sa bawat bahagi ng video dito ay meron kayong matutunan kung ano yung ating gagawin para magawa o hindi man, kasi hindi pa natin alam yung laman sa loob kung repairable or hindi, at kung may available na parts. So hindi pa natin nabuksan ito. Ito lang po yung ating ipapakita kung paano natin i-check. So na-initial ko na yung kanyang cord ay okay, pero walang output. Tapos ito pala yung ProQuip CBR-30 na mayroon siyang ratings na 220 volts yung kanyang input, 60 Hz, at mayroon siyang rated output na 12 volts at 24 volts. So yung ating paggawa dito ay ipapakita natin sa inyo kung paano. So yung ating camera ay naka-steady lang sa stand, at sana makita yung ating gagawin sa ating tester, kasi yung tester natin ay masilaw sa ating ilaw, at sana ay makita ito. So testing natin yung ating DC. Yan o, kahit nasa X10K ako, walang reading. Ibig sabihin ay walang connection ito sa loob, kaya wala siyang output. Pero na-check ko na yung kanyang fuse. Ito meron naman, nasa 12 lang kasi hindi natin sinero, pero dinikit natin yung dalawang case probe at hanggang 11 tayo. So yan yung kanyang 0. Depende na yun sa kasanayan ng isang technician. Kung alam niya gamitin yung kanyang tester, ay alam niya yung mga reading dyan. So yung fuse natin ay buo. Itong fuse, tiningnan ko yan, ay buo na rin, buo din. Tapos itong kanyang EC, yan, meron reading. So para malaman natin, saksak natin ito, yung ating AC cord or AC outlet na extension. At saksak natin dito. Yan, walang ilaw siya, nasa 12 volts tayo or minimum tayo. Tingnan natin kung merong output. Walang ilaw dito. Tingnan natin kung merong output. Wala. Okay, so bubuksan natin. At bago natin buksan, special thanks tayo sa ating mahal na guro na magaling magturo, si Sir Ricardo Bernardo. At may YouTube channel ang mga babanggitin ko. Pupuntahan nyo sila para makakuha kayo ng mga idea, best idea, techniques and tips sa pag-repair at sa mga electronics na mga explanation. Mga magagaling po sila. Puntahan nyo sila, DIY Pinoy Technician Official. Puntahan natin yung kanyang channel. Ganon din sa mga electric pan at washing machine, conversion ng electric pan or washing machine na digital. Puntahan natin si Master Inting Butingting, dahil magaling po siya sa conversion. Si Master Tokayo Anditech, si Sir Lex TV Official, ganon din si Master Kois, at marami pang iba, siya Liboy Technician, at ganon din si Sir Joey Tech at si Edtech, at si Master Ryan Crucitech at Marco Francis 713, Master Edwin Tech. Ayan, marami pang iba, Master Dad Technic. So ito na, gagawin na natin. Sa iba na hindi ko nabanggit, pasensya na po. Shoutout din pala natin ang very supportive nating
mga tagapagpanood, taga-suporta na walang sawang sumusuporta at buong buo na pinapanood yung ating video. Acknowledge natin at pinapasalamatan si Horseshoe TV at yung isang channel niya na White Fury, ganon din si Bullet Train. Yan, yung marami pang iba doon sa kanilang mga channel na nanonood sa kanilang mga video at sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. Bilang isang YouTuber ay palagi kayong nakasuporta sa kapwa nating YouTuber, lalo na sa mga kaibigan at mga kakilala natin. So, happy viewing sa aking video. Simulan na natin. Buksan ko na. Gas. So push muna natin at bubuksan natin dahil matigas para hindi masyadong mahaba yung video natin. Okay, so may dumating tayo na parcel. Zero bayad kasi na accidental ko na click na paid through GCash. Kaya ito na bayad na. Ito po ay audio IC ng Bluetooth speaker na tower type, yung boom box na mahaba. So ito yung ating dumating kaya nag-post tayo. Okay, so buksan ko muna. Natanggal ko na yung mga screw sa paligid. Ito na lang sa harap. Tandaan na natin yung mga screw na tinatanggal natin kasi merong itim at merong puti at magkaiba sila. Fine thread at rough thread or metal screw. Lumalagatik pa yung screw, ibig sabihin hindi pa nabuksan ito, tayo pa lang ang bumukas. So ito yung merong sunog, oh. Yan, zoom in nyo na lang or ilapit ko na lang dito. Ayan, merong sunog. Yan, oh, sunog. So yung duda natin dito yung ating diode kasi nga ni-reverse natin ang pag-reading ay wala tayong nakuha dito sa ating pag-tester. Tester natin uli. Titingnan natin yung wire kung umabot dito sa loob, mula dito sa clip natin. Yung kulay pula dito sa ampere meron, hindi yan zero kasi hindi natin isinero. Zero muna natin para makita nyo. Ito, yan, meron. Tapos dito sa negative, yung kulay itim, tingnan natin ito. Yan, meron siya. Pero yung diode natin ay may sunog na sa terminal, nakikita nyo naman. Check natin yung transformer. Ayan, meron naman. So yung diode ay wala. Kaya simple lang naman pala yung kanyang laman. Ito may dalawang diode. May isang diode na bridge. Ito yung tanggalin natin. Nakakabit naman siya sa heatsink. Ayan. So huwag kayong umalis dyan sa panunood kasi malapit na natin malaman yung katotohanan. Ito may kulay pula na may positive sign. I-zoom in nyo na lang para makita nyo. Tapos ito negative. Bali cross sila, cross. Ayan o, ikis, cross. Ayan. Tapos ang EC dito sa dalawa. EC mula sa ating transformer. Ayan o, kung makikita nyo dito. Yan, yung dalawang wire na ito ay nasa EC ng diode at yung kulay pula ay dumaan sa switch natin na 12 at 24. Tapos yung ito palabas na papunta dito sa ating sa ating clip. Itong clip natin, oh, papunta sa clip natin. Tapos yung pula ay dito nanggaling. So yung ating suspect kaagad dito ay itong diode natin kasi nasunog yung wire. Tapos palaging tapos yung salita natin, tapos. Ayan, mabilis lang naman, 4 na wiring lang yung natanggal na may sunog, tapos naman, tapos palaging tapos. Yung diode natin, i-check natin siya. Ito po ay battery charger yung ginagawa natin. Check natin yung diode. Ito yung positive, lagay natin dito positive.
Tapos ito yung negative. Ito siya oh. Ito. Good naman yung diode. Okay. Tapos, puro naman tapos. Tignan natin kung may leakage. Ito, ulitin natin. Ito yung positive, ito yung negative. Baliktarin na natin or iikot na natin, i-reverse, ganyan. Ito na yung positive, ito na yung negative. So yung test probe natin, baliktarin natin, ayan oh. Kung merong leak, wala ang leakage. Yan, di ba? Wala. Tapos sa EC, tingnan natin, ayan oh. So yung EC natin ay may leakage. Kung mapapansin nyo, ayan oh. Di ba? Kaya nasunog yung wire. Dapat wala itong reading, yung EC. Yan oh, wala yan reading. Yung ito, yan, good. Pagbaliktad natin, walang reading, good. Mula dito, merong reading. Dito, merong reading. Ibig sabihin, sira na. Ito, baliktaran, merong reading. Yung out, yung DC out ng diode ay good. Pero dito sa AC ay short. At ilipat natin sa X10. Tingnan natin kung short nga. Ayan o, merong reading. Yan, magkaiba, di ba? Ito, yan. So, kukuha tayo ng rectifier diode na bridge. Meron tayong nabili online na na-stock natin kasi mahal sa bayan. Tapos yung na naman uli. Yung pamasahe ay mahal din. Kaya ito na lang yung ginagawa ko. Meron akong naka-standby. Post ko muna at kukuha ko ng rectifier diode. Meron akong nabili na 4. Meron pang natirang 3 at kukuha tayo ng isa para hindi ko makalimutan yung specs ng aking specification ng aking diode na stock. Ginawa ko, nilagyan ko ng data na nakasulat dito ay shop. Ibig sabihin stock ko ito para sa shop. Meron tayong 24 pieces na nabili natin sa online at 241 kasama na yung shipping fee. At ang kanyang specification ng diode natin or ng diode ko na stock ay 50 amperes na 1000 volts. Yan yung kanyang specification or yan yung kanyang value. At meron siyang number na sana makita yung ating ano, yan. Meron siyang number na ayun pala, baliktad pala, na hindi masyado makita. KBP-C 5010. So ibig sabihin 50 amperes, yung 10 dagdagan ng 2 zero, nagiging 1000 volts. 5010 or 50 amperes 1000 volts. Oo, ganyan. At malaki yung sa kanya. Okay, malapad. Ayan o, malapad yung sa kanya. Kung titingnan natin dito, ayan o. Pero ayan, tingnan nyo yung kanyang tatak. Papakita ko lang sa inyo para patunayan na yung ating pinagpalit o ipapalit ay tama. Yan o, mahirap mag-zoom in. Yung kanyang tatak ay KBP-C din, parehas. Tapos 5010 din yung kanyang. So wala na tayong question dito dahil kahit maliit siya, malapad yung sa kanya, pero parehas yung kanyang number. At ipapakita natin dito ngayon itong positive. Ito yung positive din. Ganyan natin. Ayan o, positive sila, negative. Papakita natin yung pag-tester natin para makita nyo na sira yung yung sa kanya. Ito yung positive, ilagay natin yung positive ng test probe natin, kulay pula. Tapos ito ganyan o. Saka dito, yan, meron siyang reading. Pag binaliktad natin sa 16 na range ay wala yan oh, wala. Tapos dito rin oh, wala, di ba? Siya, okay, i-compare natin ito ganyan. Tapos dito meron, tapos dito ay meron siyang reading. Tingnan nyo oh, ayan oh, dito wala oh. Ano, meron pala, meron. Tapos open ito or tumaas yung kanyang voltage rating or voltage drop, tumaas. Ito, yan, dapat 5 din dito sa kabila or 6. Ayan o, depende yan. Ayan o, so magkaiba na. Baliktarin ngayon natin. Ayan o, merong reading din doon. Kita ba yung tester natin? Kita, pero masilaw. Hindi pala makita yung
sa ating tester. Ayan o. Paano? Sige na akong tester na tester. Ayan, kita na. So, sorry ulitin ko. Ikat na lang natin yung unang pagkuha ko. Ito yung positive. Okay, ulitin natin. Ito, yung positive, yung pulang test probe, ilagay natin dito. Ayan o. Ayan, di ba? Tapos ilagay natin dito. Ayan, may reading siya. Baliktarin natin ngayon, dapat wala. Ito. Ayan, wala. Di ba, wala? Ayan o. Ganon din ang gagawin natin dito. Ayan, meron. Mataas. Ito, napakababa. Dito, hindi. Ayan o. 5.5. Dito ay 1. Ganon dito, mataas. 600 o 300. Baliktarin natin. Ditong negative, ayan. Di ba? Wala. Okay, so ituwid muna natin yung dulo ng test probe natin. Ngayon, i-reverse check natin para ang paggamit ng reverse check, siya yung paggamit or ina-apply ito para alamin kung merong leakage. Yung ating, kita naman talaga na may leakage. Pero sa video natin, kino-compare ko lang dito sa brand new na ipapalit natin, yung replacement natin. Okay, so ganun pa din. Ilagay natin dito sa forward, dapat, ayan, ganyan siya. So, dapat may reading yan, hindi yan lalampas aabot sa 0. Kasi nga, may resistance yan dahil may voltage drop yan. Yan o, nasa almost 1. Tapos dito, nasa 500. Ayan. Okay. Pagbaliktad ko, yan o, wala. Yan ang good. Dito, gagayahin natin yung ginawa natin sa kabila. Dito sa kanyang luma. Ito, yan o. 500 din. Dito 500 din. Dito sa kabila ganon din sa kanya. Dito ay ganon din. Di ba? Tapos dito ayan o. Mababa na. Dito ayan o. May git sa 1. Dito ay kalahati. Tapos dito baliktarin natin yung kagaya ng ginawa natin. Compare natin. Ganyan o. Di ba wala? Dito meron. O compare natin o. Wala. Tapos dito meron. Dito wala. Ngayon yung easy check natin, ayan o, wala. Baliktarin natin, wala. Siya meron o. Ayan, ganyan pag check ng bridge type na diode. So confirm na yung kanyang diode ay leakage at papalitan natin ng bago. Yan. At sa pagpalit natin, lagyan natin, huwag natin kalimutan na lagyan ng paste. Yan, yung paste gagamitin natin yan para ang paggamit ng paste, ang purpose na ito para mabilis mag-transfer or ma-transfer yung init doon sa heatsink. Kaya ginagamitan natin ng paste. Yan yung kanyang purpose, yung mapabilis natin na ma-transfer yung init. Nipisan lang natin, ang importante dumikit siya. Dahil higpitan naman yan ng screw, dahil sayang din naman ito. Mahal din yung bili natin sa online. Online palagi tayo bumibili kasi hindi na tayo umaalis or lumalabas sa bahay natin. Yan. So buo naman yan, nilagyan na natin. At may natira pa naman doon na paste. Ayan o, may natira pa. Ayan o, diba? Sa daliri ko. At yung positive ay nandun, ang negative ay nandito. So baliktarin natin, ganyan. Balik natin siya dito. Okay. Screw na natin. Screw ko na siya. Ayan. Tapos ikamit na natin ito, ang easy dito. Tapos yung tapos na naman palaging tapos. Nagkamali ako sa paglagay. Ayan. At yung kanyang wire ay aluminum. So linisin ko muna ito at ibabalik ko dito sa clip. Hindi ko na ibabalik ito kasi may kalawang na at masasalinan lang ng kalawang yung kanyang terminal doon na nilinis ko. Kaya hindi ko na ibabalik, gawan ko na lang ng paraan ito.
kung paano ko siya ikabit doon. Dahil wala akong clip na pangpalit, wala rin akong malaking wire na PDX or TW, kaya ang gagawin ko ay 4 na doble. Ito ang gagamitin ko. Ito siya, 4 na doble. Ilalagay ko siya dito dahil aluminum ito, hindi ito pwedeng mahinang eh. Tapos hindi pa ako nakabili ng ganitong clip. Kaya ang gagawin ko ganito. Itatali ko siya dito. Yan oh. Pupunuin ko ito ng ng wire, magnet wire. Yan. So, post ko muna, ganyan lang yung gagawin ko. Marami pa akong paikot, pupunuin ko yan para makakapit yung hinang dyan, para hindi mapasok na ang moisture. Ito na siya. Zoom in nyo na lang kasi malayo yung phone natin sa ating ginagawa. Kayo naman zoom in para makita nyo ang ating gagawin. Ayan. So, ilapit pa rin natin para makita nyo. Ayan o. Tinali ko siya. Binalot ko yung buong aluminum. Tapos tatakpan ko yan ng soldering lead. Para yung moisture, hindi kahit merong moisture, pero hindi basta-basta makapasok doon sa contacts kasi punuin natin ng soldering lead. Yan, hinangan natin. Kasi aluminum nga, babalutin natin ng binalot ko siya ng magnet wire na binalatan. Tapos lagyan natin ng soldering lead na punong-puno para hindi mapasok ng moisture yung pinaghinang natin. Ayan, meron na siya. Nahinang na natin. Ayan o. O, diba? Sana makita, hindi makita. Ayan o. Ayan. Tapos na naman. Palaging tapos. Ngayon, ito na. Sukatin natin ngayon kung meron na siyang contact dito sa kabila. Ito. Yung kabilang AC line. Mula sa transformer. Ito, mula sa transformer. Ayan o. Yan, meron na. Ay, mainit. Okay. Susunod, hindi natin tatapusin. Sa susunod ay ihinang natin dito. Pero, ipasok ko itong dalawa sa may butas. Sa butas ng diode kasi may butas ito. Yan o. Yan, may butas yan. Dito, ipapasok ko sa may butas para kahit uminit siya, ay hindi siya basta-basta matatanggal kahit matunaw yung lead. Kasi direct na ito, nakahinang na. Hindi na natin ito ginamitan ng clip. Nakahinang na ito. Yan o, yan siya o. Hinangin na natin. Damihan natin yung hinang. Kapalan para makalaban sa init. Kinakapalan natin ng hinang ng tingga or soldering lead para hindi basta-basta makalas kung uminit, kung sakaling iinit. Tanggalin natin yung, kunin ko yung kanina kung napapansin nyo, walang reading sa ating clip. Dito sa clip walang reading. Ngayon ipapakita natin dito sa clip natin na merong reading. Ayan o, clip. Iba natin kunti. Ayan o. Diba? Wala. Lagay natin sa 16. Ayan o. Diba? Wala. Switch natin kasi naka-off yung kanyang 12 volts. Ito 12 and 24. O natin, tas yan o. Yan. Dapat ganyan. Yung pula sa pula, itim sa itim, notice probe, may reading. Pag binaliktad ay wala. Ang pagkabit ko ng diode ay tama. Lagay natin sa 24. Yan. Ganun pa rin siya. Dito sa kabila ay wala. Ngayon, lagay natin sa 16 kung uubra ba or may reading ba. Yan o. Diba? Meron. Pag binaliktad, wala. Lagay natin sa 12. Ayan, meron. Wala. So, tama. Ngayon, ito na. Kabit na natin sa
dito. Lagyan natin sa 50k o 50 volts pala na range yung tester natin. At ilagay natin dito yung test probe natin. Yan. Saksak natin. Tingnan natin kung meron na siyang, meron tayong nakalagay na minimum. Saksak natin. Yan, meron. Tapos, ayan o, meron ng 12 volts. Lagay natin sa 12. Ayan, 24 pala, 24. Naka 12 kanina, ayan o. 12, tapos lagay natin sa 24, ayan. Yay! Ayos na! Meron na siyang output na supply. At yung ilaw ay hindi pala ito umiilaw dahil ito ay temperature indicator. May pangalan siya na heat kasi ito minimum, maximum, fuse 12 volts, 24 volts, fuse 30 amperes. At ito yung kanyang nakalagay na temperature degree Celsius. So pag uminit ay iilaw ito. So hindi, wala pala siyang power indicator na umaandar. Kung di, basta na lang umaandar siya, nagta-charge. Okay, so ayan na. So gawa na itong ating power supply. Meron ng output. Wala tayong battery na pag-testingan sa pagkarga. Kaya hindi natin ma-testing ito. Alright. At hanggang dito na lang yung video natin. Ang nilalaman ng video natin ay kung paano natin i-test ang diode, paano natin alamin kung anong sira. Kaso lang napadali tayo dahil nakita naman sa mata na may sunog or may sunog yung kanyang terminal. At ang sanhi na wala siyang output ay leakage yung kanyang diode. Buti na lang naputol sa clip yung kanyang AC connection. Kaya hindi pumuputok yung fuse at walang output. Hindi siya naninira kasi naputol na dahil sa kalawang, pero sira ang diode. Okay, so ang ginawa natin ay wala tayong pampalit na clip. Nilagyan natin ng magnet wire, pinuno natin at tinakpan ng soldering lead. So yan yung ating gawa. Maraming salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Pakishare naman ang video natin kung gusto mong makatulong ito sa iba. At sana'y nagustuhan nyo at sana'y nag-enjoy kayo sa panonood sa aking video. Maraming salamat. God bless at mabuhay po. Bye-bye.